my beloved Boss Mike Cervera. BJMP, binukin ko yan. Nagpunta siya ng BJMP isang beses, alas 11 ng gabi. Tapos may isa pang beses pala siyang nagpunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya. At ang mga nakakulong doon, yung mga high-profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sarah, alam ko kung bakit pa dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo. Alam lahat ang tungkol sa buhay mo since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko, di ba, yung ID ko, tapos yung tatak ko. Isang tao lang ang dinadalaw natin. So, anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon dumadalaw ka? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Lahat. Kaya ayoko sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa nyo. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil sinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ano, ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapatay nyo, lahat-lahat. At dun siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin dun. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon. Allah ka, Sarah, sino yung RM? Ano yun? Richard Mille? Alam nyo ba mga kababayan, may reloko nun yung RM. Oo, alam nyo ba yung kaibigan ko mayaman na taga-Amerika? Oo, nakita ang shot ko. Aba mga kababayan wala, binayaran on the spot. Magkano yan? Inisyuhan ng cheque. Oo, yan, si Ninang Lilito Nini. Biruin nyo ba naman regaluhan ako niya ng boss na relo? Si Ninang naman pag niregaluhan mo ko, galing ka ng Switzerland, ang walang-wala ng ganon na regalo, ang Philip Patek. Kung walang-wala na talaga, yung Rolex na lang. Wag yung mga boss. Ano ba yan? Sininang naman riregaluhan lang ako, boss pa. Boss na nga ako boss na nga ako, riregaluhan mo pa ako ng boss. Di ba? Ano? Boss, ganun. Ay, nako. Hindi, ang mga relong gusto ko talaga, mga paborito ko para sa mga kaalaman ninyo. Ang unang-unang gusto ko ay yung tag-viewer. Kasi, syempre, mga ano pa lang tayo nun. Okay na yung tag-viewer. Tapos, Omega. Uy, mahal din yung Omega. Binili ko yun, 380,000 noon. Noong unang panahon pa yun, hard to find yung, alam nyo, mahilig ako sa ganon. Yung mga gamit na, gusto ko yung mahirap bang hanapin, yung bang, sabi nga nila, hard to find. Di ba?
Eh kaya lang, mga natatagpuan ko, hard to get. Oh, mga ganon ha. Oh, yan, mga kababayan. Oh, Ninang ha, sa susunod, PBBM lang malakas, alam mo na ha. Okay na sa akin yung mga ganon. Diba? Ano ka? Alba, Citizen, ano? Ano ba yung mga relo nung araw? Benetton. nung elementary ko, ganyan ang mga relohan ko eh. Alba, Citizen, Benetton. Diba? Tapos nauso yung Swatch. Diba yung Swatch? Plastic. Diba? Plastic yung Swatch. Oh, yun. Yan. Tapos, nauso na yung Casio. Timex. Ayan. Mga ganyan. Oh. Pag Rado, nako, yung gold-plated na Rado, iba na yan. Oo. Pero sana, Ninang Lilito Nini, nasa Switzerland ka. Baka naman pwede yung Rolex na lang. Kung walang-wala talaga, hindi naman ako masyelan eh. Balikan natin tong lihim ni Sarah. Grabe tong lihim ni Sarah na to. Malupit ha. Lihim ni Sarah. Sino ang dinadalaw sa loob ng rehas na bakal? Ito po ang eksena niya ha. Pumunta siya doon. Kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapa-project siya. Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman. Inaantok na ako. Nakakulong na nga naman. Ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak. At siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat ha. Sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun na tumulong sa kanya ng eleksyon, na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak. Tapos grabe ito ha. Jake Magnus, baka gusto mong gatasan. sa mga hindi pa nakasubscribe dito kay Jake Magnus, liliwanagin ko lang ha. Hindi po siya yung nambugbog daw kay Mima. Nililiwanag ko sa inyo. Oo ha. Silang pun dalawa ay, ano ba kayo ni Mima? Silang dalawa ni Mima ay, sino makakasagot? Ha? Hindi daw sila ng dalawa ni Mima. Hindi. Ano lang daw yun, mga kababayan? Parang, pubo lang, pubo. Ano yun, pubo? Friends. Pubo. Friends with benefits. Ay, naku. Wala. Hindi. Hindi pa sila nag-aanon. Wala pa, no? Hindi pa kayo nagbengbangan, di ba? Hindi pa sila nagbengbangan. Magsasabi naman yan ng totoo eh. Wala. Yung nakikita nyong mga kiss-kiss na ganon, AI yon, AI. Pagkatapos po ng AI, nag-IE. Ano? Sabi nila Jake tsaka ni Mima, "Uy, Boss Mike, hindi yung totoo, AI yun." Oo, sige na. Pagkatapos ng AI video na yon, ano nangyari? IE na. IE. Uy. Isa pa to. Nandito pa yung, kayo, nagpapakita kayo, baka hindi ko mapigil yung bibig ko. Sige. Kayong dalawa, mag-live na kayong dalawa dun siya. Eto pa. Nagkasabay-sabay na. Eto pa, si Chris Ulo. Nako.
Tigilan nyo ako, baka mamaya kung ano na masabi ko rito. Baka mamaya masabi ko na si Ballpoint tsaka si Munting Tinig eh. Ibang klase itong magtatropa na to. Tropa-tropa lang pero mga kababayan, mga nagtatabihan. Oh, alam nyo ba? Oh, hindi nyo pa alam, no? Dito nyo lang malalaman. Si Ballpoint Man at si Munting Tinig, nako sila na. Si Biyahe ni Koy at saka si Chris Ulo, malapit na. Ah, oo. Oo, kumakanta na si ano eh. Kumakanta na si ano sino to si Ballpoint Man. Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Puta, nagulat kami. Si Ballpoint Man kumakanta na ng galon. Ano sabi? Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Puta, tawa ako ng tawa. Isang gabi lang niya nakasama. Oo, may pakanta ng galon, ano? Grabe. Di ba? Wag na. Mamaya, madulas ako kung ano. Nako. Wag niyong istorbo yung si Sangkay. Pastor yon. At may masayang pamilya. Ay, nako! Ito na, makinig kayo, makinig. Hoy, mag-live na kayo, ha? O, tigil na nga natin to, ha? Tigil na. Ito. Mahal ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sarah yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay yung pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sarah. Pakikidnap niya yung mga bata. Papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na. Ala ka, Caramil! Ipapapatay niya para hindi daw magsalita. Grabe ka, Sarah. Totoo ba ito? Sabi ni Meme Pebbles, ipapapatay mo daw yung anak nung preso. Grabe. Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chine-check niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Nako, mga kababayan ko, bigyan natin to ng hiwalay na reaksyon. Oo. Kasi mga kababayan, gutom na ako. Oo, ha? Gutom na ho ako, mga kababayan. Mahaba po ito eh. Wala pa nga siya 1/4. Biruin ninyo kung bibigyan ko ng reaction to si Meme Pebbles. Nako, aabutin tayo bukas. Abangan nyo na po si Jake Magnus, si Biyahe ni Koy, at saka si Chris Ulo, sa Vengador. Opo. Doon na po, lipat na po tayo. Doon na po tayo, Siya Vengador, mga kababayan. Mukhang si Sarah may totodasin na naman. So paano, mga kababayan ko, kita-kits tayo habang kumakain kami ni Jan Angeles. Manonood kami sa Vengador at babatiin namin kayo. So mga kababayan, supportahan po natin ang Vengador. Yan po ay isa pong channel na para po sa ating mga kababayang nangangailangan. Ano po? So paano? Kita-kita tayo. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike